Bigyan niyo po kami ng katotohanan dito, Mayor, na masyadong may mga issue ho ngayon dito sa munisipyo na kung saan marami akong hindi nakakasweldo ng mga empleyado, lalong-lalo na yung mga casual employees. At nung kapanayan po namin yung kasalukuyang mayor na si Mayor Rex Bantayan, ay sinabi ho niya na wala na hong natirang pera sa Kamanyaban at sinasabi niyang 60,000 na lang daw ang natira sa pera ng munisipyo kaya hindi niyo po mapasweldo yung mga empleyadong ito. Ano ho ba talaga ang katotohanan dito sa inyong panig? Ang totoo niyan, bago ako bumaba ng munisipyo, ay tumanggap pa kami ng bayad ng planta na more than 50 million. At nagtataka ako, bakit ito ay tinatago niya at sinasabi niya na mawala daw ng pondo. Itong katunayan to, meron tayong nakuwang papeles galing mismo sa Treasurer's Office. Nasabi niya ang ating daw pondo ay 60,000 lamang. Pero paano naman ito naka-advance si Consel Raquel Almacen ng 600,000? Nakapag-advance para sa Mauban Festival na gagawin. At sabi niya wala siyang pansweldo sa tao, walang pansweldo sa mga empleyado. Eh, ano yung advance na nakita natin? Kaya walang katotohanan yung sinasabi niya. Hanggang sa ngayon, politika pa rin iniisip niya, naninira pa rin siya hanggang sa ngayon. Sa inyong pong pag-alis sa pwesto, magkano ho talaga ang naiwan yung laman pa ng kapan? Ang totoo niya na itinanggap namin buhat sa planta ay yung yung bayad ng June 29, tinanggap namin ito June 28 at more than 50 million. More or less 57 million to ang iiwan natin sa kanya. Intended para saan po yun? Ito ay binabahagi sa SEP at saka sa General Fund. At ito ay gagamitin ng pangsweldo, gagamitin sa mga pambayad sa mga ating mga bayarin pa na mga projects. Kaya nga nagugulat ako, ang sabi niya wala daw tayong iniwang pondo. Kaya kabulaanan yung sinasabi niya, walang katotohanan at sana'y sabihin niya ang katotohanan sa taong bayan at sweldohan na, ibigay na yung nararapat na terminal leave pay sa ating mga casual employee. Sinasabi ho nila na yung sabing mga empleyado na na-interview namin yung mga casual employees, sabi ho nila bago kayo umalis, napirmahan na raw yung mga cheque. Paano ho nangyari na hindi nila na-release sa kanila yun at hindi nila na-sweldo? Alam mo kasi yung paggagawa ng clearance, matagal yan. At ating pang pinapag-aralan kung dapat bigyan ng clearance. Kaya umabot ng June 29 yung pagbibigyan natin ng clearance. Kaya June 29 din, binigyan namin ng cheque, pinirma ko lahat ng cheque ng ating mga casual employee at saka yung mga sweldohin ng mga ating mga empleyado. Kaya nagulat naman ako, bakit ito hini-hold? Sapagkat June 29, July 2, siya nang nakapwesto. Pero ang unang-una niyang memo ay i-hold itong sweldo ng casuals at sweldo ng mga teachers. Kaya nagulat ako dito at sinasabi niya na wala daw pera ang bayan ng Mauban, wala daw pondo ang ating gaban. Nandiyan ang ating treasurer, nandiyan ang ating accountant. Alam nila na nagbayad ang planta ng more than 57 million. May tuturi ko na first class municipality ang Mauban, Quezon ngayon. At saan po nanggagaling ang income ninyo at magkano ang inyong yearly ira? Ang yearly ira namin ay more than 55 million at ang aming galing sa planta, umabot ang 160 million ang aming share dito. Pinakamalaking income. Ito nagbabayad sila sa taxes ay quarterly. Kaya ang nagbabayad sila ay March. Kaya yung mga January, February, minsan yung ibang naming pagaway pambayan na di-delay. Dahil nga iniintay namin yung payment ng March sa planta. Kasi last day sila nagbabayad ng kada quarter. Tapos itong June 29, itong pinaka last day din ng payment nila sa second quarter. Sa susunod na payment naman ay September. Sa susunod, December. Kaya buong-buo ang pera ng bayan ng Mauban at nagugulat ako, ang sabi pa nga niya, advance pa daw tayo ng taxes sa planta. Hindi totoo yan, walang katotohanan na nag-a-advance ang munisipyo sa planta. Ang totoo, minsan nadidelay pa nga ang payment. Sa ngayon ay tapos na ang termino ko at ang iniisip ko na lamang ay kung pagpatuloy na ng bagong administrasyon yung ating iniwan. Subalit ang nakikita ko ay parang vengeance ang ginagawa niya, lalo-lalo sa aking mga leader, sa aking mga loyalists. Kawawa naman yung narinig ko yung mga sinasabi nila, minumura niya yung sa opisina at pinapagalitan niya at ayaw niya papasukin doon sa mismong munisipyo yung mga tao natin sa munisipyo. Kaya nagugulat ako, bakit ayaw niya magpapasok sa munisipyo? Ito'y pampublikong pag-aari, hindi naman ito sa pag-aari ng mamayan yan.
At kawawa itong ating mga kababayan dahil naramdaman nila yung bangis ng ating bagong administrasyon. Wala na maging problema kasi mayroon na akong mga clearances. Yung natanggap ko ng clearance sa Treasurer's Office, ibig sabihin, yung lahat ng accountability ko, clear na ako, wala na akong sagutin. Kahit sa ating auditor, wala na akong sagutin dahil ako'y na-clear na nga nila. Itong bagong nating administrasyon, dapat ating tingnan, saan niya dadalhin ngayon yung ibinibintang niya wala ng pondo. Baka siya magtatabi yung perang yan. Dapat ibantayan ng taong bayan kung saan niya dadalhin yung pondong yan. Dahil sinasabi niya, walang pera ang bayan. Pero ang katotohanan, napakalaki ng pera ng bayan na dapat ibayad, dapat ay gamitin sa taong bayan.